Si Kimbo mukhang na-pressure ng Liberal Party para ilaglag ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Ayun, mga Ochero, mukhang nagkakaalaman na ang mga alliances at ang politika net na naganap nitong nakaraang budget hearing. My goodness, mga Ochero, napakaano nito. Pasabog to, mga Ochero. Pero bago natin pag-usapan yan, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Segway. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download po ang Sendwave app at gawa po kayo ng account. Lagyan nyo po yung bank account details so dyan. At pwede na po ay magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops dito sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Eto na mga kutsero. Mga nagkakabistuhan na, nagkakaalaman na tayo ng mga alliances. Yung mga alyansa-alyansa na yan, nakikita na natin unti-unti. At mukhang kaya pala medyo huminahon ng bahagya si di pala bahagya. Nung huminahon itong si Stella Kimbo sa pagtatanggol ng confidential funds ni VP Sara Duterte at ng iba pang confidential funds, take note. Hindi lamang po ito yung confidential funds ni VP Sara. Pati po yung sa iba. Kaya po pala siya huminahon ay dahil nagreklamo ang Liberal Party tungkol sa mga ginagawa niya. Grabe. The politics in the Philippines. Ano pong naganap? Eto na. Ayan. Kimbo stands on confidential funds and the Maharlika Fund didn't sit well with fellow LP members. Sabi po yan ni Congressman Lagman. My goodness. Hindi raw nagustuhan, mga kutsero, ng mga miyembro ng Liberal Party ang posisyon ni Stella Kimbo tungkol sa confidential funds at sa Maharlika Fund. Yan. So anong ginawa nila? O di gusto nila ngayon i-sanction. Kaya pala huminahon ito si Stella Kimbo kasi mga kutsero, siya nga naman kasi ay miyembro ng Liberal Party. At sa kanyang pagtatanggol ng Maharlika Fund na isinusulong ni President Bongbong Marcos at pagtatanggol niya sa Maharlika Fund na isinusulong naman ni VP Sara Duterte at mariing tinututulan itong dalawang ito ng mga kalaban ng kapayapaan ng mga CPP, NPA, NDF at mga dilawang pink CPP. Ayun na nga. Hindi na nagustuhan ng Liberal Party kung yung mga ginagawa ni Stella Kimbo. Ayan. This goes to show, mga kakutsero, kung anong klaseng grupo ang Liberal Party. Basahin natin muna itong isang balita. Ito na lang. Sabi po sa balita kanina, updated daw, 7:30 PM. Bagong-bago, press na press. Sabi, Marikina City Representative Stella Kimbo's defense of the confidential funds, particularly those allocated to the OVP and DepEd as well as the Maharlika investment funds, has ignited controversy within the Liberal Party according to Liberal Party President Edsel Lagman. Yan. Bakit siya na po ang presidente ngayon ng Liberal Party? Kasi siya na lang ang highest siya na lang yung taga-liberal na highest position na meron sa liberal. Huwag niyo pong kalimutan, wala na pong senador na liberal ngayon. Wala na rin pong vice president na liberal. Wala hong Liberal Party ngayon sa higher positions, no. Ito na lang si Lagman lang, congressman. So, yun, kaya siya yung naging president. Ito sabi, Kimbo stands in direct opposition to the collective position held by the party's leadership and ranking members has prompted a demand for sanctions against her. Gusto na siyang parusahan, mga kutsero. Wait lang, ano ba kasi ang posisyon ni Stella Kimbo tungkol sa, unahin natin itong
Maharlika Fund. More than 200 Solons support Maharlika Fund, sabi ng mga senior lawmakers. More than 200 representatives are supporting the bill seeking to create the Maharlika Investment Fund. Two senior lawmakers said. Sino yung una? Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, one of the authors of the House Bill 6608, put the number of co-authors at 216, while House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chair and Manila 5th District Representative Erwin Tieng estimated the pro-Maharlika Solons at 200. Yan mga kotsero. Isinulong kasi niya yung Maharlika Fund. Kaya yon. Ayan, one of the authors ng Maharlika Fund. Di ba yung mga dilawamping CPP, gigil na gigil dyan sa Maharlika Fund? Sinasabi nila, ano lang yan, pondo lang yan para magkaroon ng korupsyon. O isa lang yan sa mga gagamitin para mangurap ang Marcos Duterte administration. O yan, kaya mga kotsero, alam naman natin yung drama ng mga dilawamping CPP. Kaya yun. O yan, that's one. Ano naman naging posisyon ni Stella Kimbo dito naman sa sa confidential funds ni VP Sara? Una, nung pumutok yung issue ng ng confidential funds, isa po si Stella Kimbo sa nagtatanggol kay VP Sara Duterte. Ito po yung isa sa mga una niyang sinabi. Tama ba? Tama, 19. Pare-pareho to September 19. Una-una yan, ito yung isa sa mga unang-una niyang sinabi. Sabi niya, VP Sara is entitled to 125 million confidential funds in 2022. Yun ang sinabi. Sabi kasi niya, entitled po siya sa confidential fund noong 2022 because of the 2022 National Budget Appropriation for the Contingent Fund. Tama naman to. Tama po ito mga kotsero. Kasi nasa batas natin yan. Legal yan. Walang mali dyan. The Contingent Fund is a special purpose fund. The agencies can ask the DBM for their funding need for a new and urgent project as they go along. Tama naman yun. Kimbo's statement comes after House Deputy Minority Leader Franz Castro argued that the OVP was not entitled to receive that amount because the confidential funds is not expressly provided in the OVP's budget. Mali po dyan kasi si Franz Castro talaga. Ulitin ko lang po, tama po dito sa sinabi na ito ni Stella Kimbo na yung budget po na yan na nakaalat na 125 million sa confidential funds ni VP Sara ay nanggaling po sa contingent fund. And by purpose, ito pong contingent fund ay nandyan for nakaalat for new and urgent projects, programs, policies, projects and activities ng iba't ibang mga ahensya. Yan po talaga, constitutional po yan, wala akong illegal dyan. Nasa yan, nasa Belhica case. Yun po yung pinagbasihan yan. At matagal, ilang beses po nating sinabi yan, nung kasagsagan po ng issue na to, nung September, halos araw-araw ho natin binabanggit yung Belhica case. Hindi pa ho binabanggit ng Kimbo, hindi pa ho binabanggit ng kung sino-sino mga politiko. Sinasabi na ho natin yung Belhica case. Kasi po, yun nga po kasi ang pinanggalingan ng pondo. Kaya po alam natin na legal yan. Wala hong mali dyan. Sino lang ho ang nagsasabi na illegal? Yung mga dilawan, yung liberal, yung mga CPP, NPA, NDF, at yung mga protector nila na akbayan pala. Yun. Sila lang yung nagsasabi niyan. Pero wala ho talagang mali. Wala hong masama sa paggamit ng contingent fund bilang confidential fund. Kaya nga ngayon, tingnan nyo ang kwentuhan, wala na dun sa legality or illegality ng contingent fund. Wala na sa legality or illegality ng paggamit ni VP Sara ng confidential fund
na whether it is 11 days or 19 days, it doesn't matter. The fact of the matter is, nagamit siya, walang sinabi ang COA na legal or illegal siya, wala rin sinasabi ang Constitution na illegal siya, therefore walang problema. Bakit may problema? Kasi ipinipilit nitong mga advocates na tanggalan ng confidential fund. Hindi lang po ang Office of the Vice President pero lahat mga kakutsero. Gusto po nilang tanggalin lahat ng mga ahensya ng confidential funds. Bakit? Para mabusisi nila, para masita nila, para mabatikos nila sa Kongreso yung paggamit ng pera ng bayan laban sa CPP, laban sa NPA, laban sa mga terorista, laban sa mga groomers, laban sa mga drug cartel, laban sa mga drug pusher, laban sa mga kung ano-ano pang krimen na meron sa bansa. Kaya nga po sinasabi ni VP Sara, kapag ikaw kumontra ka sa confidential funds, not just her confidential funds, hindi lang po yung confidential funds ng OVP, yung confidential funds po ng buong kabuuan ng bansa, buong kabuuan ng ating gobyerno, kontra ka sa kapayapaan. Kasi yung confidential funds ay isa pong mekanismo ng lahat ng ahensya ng gobyerno para makaakto ng mabilis, makaresponde on time sa mga issue at mga problema na kinakaharap nila sa iba't iba nilang ahensya. Lalo na kapag related ito sa national security. Yun po yun, mga kutsero. For example, si DA, itong recently, itong pinuna ni Tulfo na napaka-ignorante ng kanyang pagpuna. Tanggalan daw ng confidential funds ng DA kasi ang concern daw ng DA ay pagsasaka lang. Hindi niya naisip na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay kailangan mag-maintain ng barko para samahan ng mga mangingisda natin na nangingisda sa West Philippine Sea. So paano nila malalaman kung merong mga kalaban dyan sa tabi-tabi na kailangan paalisin muna bago makapangisda ng maayos yung ating mga mangingisda? Recently nga meron ng binangga na bangka, di ba? May binangga na ng barko na hindi pa natin alam kung ito ba talaga ay inosente na passage or sinadya ng isang Chinese company na pasagasaan yung barko. Hindi pa natin alam yan. Yung mga ganong issue ba? So ayun, pinagtanggol ni Kimboy yan. Pangalawa, Kimbo insists there was line item that allowed OVP confidential funds. Isa po sa mga sinabi ni Kimbo yan. Sabi ho niya, the existing line item in the 2022 General Appropriations Act for the Office of the Vice President is the Good Governance Project and Social Services Project. That is the existing line item of which one of the objects of expenditure is confidential expense. Yun. So ang line item daw, mga kutsero, actually, ang hinahanap ko rin na ang hinahanap ko na line item is yung line item na confidential funds. As in yun talaga ang hinahanap ko line item. But apparently, iba pala yung sinasabi ni Kimbo. Nung una sinasabi ko mali siya kasi wala naman talagang line item. But ang sinasabi pala ni Kimbo ay yung Good Governance and Social Services Project. Under Good Governance and Social Services Project, nandito raw yung confidential activities. Na nagbigay si VP Sara ng example. Naalala ko nung nag-hearing dati netong sa Senado, ang sinabi po ni VP Sara, tinanong siya ni Ontiveros, paano nyo ginamit ang confidential funds nyo? Nagbigay siya ng example, ito yung sinagot niya. For example, merong isang scammer sa Bulacan. Scammer. Ginagamit ang pangalan ng OVP para makapag-scam dyan sa lugar ng Bulacan. So, ginamit nila yung confidential funds to get information, makapaggawa ng operation para mahuli yung scammer. Nahuli yung scammer, ngayon nililitis na. Ganun po kasi ginagamit ang confidential funds. Kung alam, balikan na si Tulfo. Kung alam ni Tulfo kung ano ang trabaho ng DA, na meron siyang stake sa national security by ensuring na ang pagkain na pumapasok sa bansa
ay safe at hindi contaminated, papayag siya ng confidential funds. Kaso hindi. Hindi niya alam yun. So para sa kanya, ang DA para sa agriculture lang yan, para sa magsasaka lang kayo, para sa mga mangingisda lang kayo, para sa mga hog raisers lang kayo, cattle raisers lang kayo, etc. etc. Bah, kailangan din ng security para dyan. Recent, diba, nagpakita na ako ng example niyan. 100 million pesos worth of pork ang nakapasok sa bansa nung panahon ng pandemic. Smuggled. Smuggled. Pasok ho yun sa Food Safety Act. Tapos yung tinanong ang DA kung bakit kailangan ng confidential funds, hindi naman sila law enforcement. Ang sinabi, yung BOC kasi pinasa sa amin. So paanong gagawin? Si BOC ayaw niyang gawin yung mandato niya. Siya dapat nagbabantay ng ports. See? That's the point. Pero mga kutsero, ang continuous narrative po, ganito. Confidential funds, pangkurakot lang yan. Hindi, kaya lang gusto ng confidential funds kasi gusto ng kurakot. Sige, tanggalin natin. Tapos, intayin natin lumakas uli ang CPP-NPA, intayin natin kumalat uli ang krimen, etc. etc. Ganun naman kasimple yun. Madali naman tayo kausap. Kailan lang gumiba si Stella Kimbo? Dito. Noong panahon na nag-i-interpellate sila, tapos sinabi niya na 11 days lang daw. 11 days lang daw naubos yung budget. But again, mga kutsero, regardless, if it is 11 days, 19 days, 365 days, it doesn't matter. Ang importante po, pag nagamit mo yung pondo, number 1, nagamit mo siya ng tama, meron ka na i-report kay COA, pangatlo, safe ang taong bayan. Yun po ang importante. Dapat safe tayong lahat. Dapat ang teritoryo natin hindi napapasok ng mga kung ano-anong smuggled goods. Dapat ang Pilipino nakakapaglakad sa kalsada nang hindi na-i-scam, hindi nababaril, hindi napapatay ng kung ano-ano, hindi hino-hold up. Dapat ang mga estudyante natin hindi nare-recruit sa CPP-NPA. Kaya po kailangan yan. Pero anong sinasabi ng Dilawamping CPP? Hindi, pangkurakot lang yan. Hindi, kukurakutin lang yan ng Marcos Duterte administration. Alam naman natin, magnanakaw silang lahat. Wala na, may ebidensya. Sinabi nila, inabuso daw ni VP Sara yung 125 million ng confidential funds. Tinanong kung meron ba silang ebidensya? Ano sinabi ni Arlene Brosas? Wala. Wala kami ebidensya, sabi ni Arlene Brosas. Pero kailangan patunayan ni VP Sara na ginamit niya ng tama. What? What kind of BS is that? Kayong nag-akusa, tapos kayo wala kayong ebidensya. Ang gusto nyo, yung inakusahan nyo o magpapatunay na hindi niya ginawa yung krimen na inaakusa nyo. Anong kalokohan yan? What kind of BS is that, Arlene Brosas? What kind of BS is that, Dilawamping CPP? That's so stupid. That is so stupid. Really, it's stupid. Kaya mga kutsero, galit na galit ngayon ng Liberal Party kay Kimbo. Kasi ganun ang ginawa niya. Pinagtanggol niya yung Maharlika Investment Fund, pinagtanggol niya yung confidential fund. Ang sabi ng Lagman, ito. The defense of Kimbo of the confidential funds, particularly of the OVP and the DepEd, and the Maharlika Investment Fund, contrary to the collective position of the leadership and ranking members of the Liberal Party of the Philippines, has resulted in some clamor to sanction Representative Kimbo as a party member. Although it has been noted that she has later conceded, that the utilization and audit of secret funds must be made more transparent and officials made more accountable. Okay, so ayan na, yung nangyari na yung 11 days. Ito yung time na nag-concede siya. Ito na yun.
Feeling ko during this time nakausap na nila. Kimbo, nasiko-siko na ng konti. Kimbo, mukhang nasosobra ka ha. Ganon. Sabi ni Lagman said that no sanction was imposed and Kimbo is still a member of the LP, highlighting that it allows its members to take independent views on national issues in recognition of freedom of expression and dissent. Woo! Really? Really? There's no such thing as no sanction. Ito palang pag-announce nyo eh. Ito palang pag-announce nyo na kinausap nyo siya at galit na galit ang Liberal Party sa kanya is already a quasi-sanction. Quasi-sanction, like a sanction. Ibig sabihin, pinapakita nyo sa buong mundo, pinapakita nyo sa buong Pilipinas na si Stella Kimbo gumalaw ng hindi namin gusto. Pumayag siya sa confidential funds, pumayag siya sa Maharlika Fund, pero ayaw namin yon as a party. Hindi namin gusto yan. Pero dahil mabait kami ay nagre-recognize ng freedom of expression and dissent, hindi namin siya isa-sanction. Member pa din siya. Hindi namin siya i-expel ng Liberal Party. Pero ayaw namin sa ginawa niya. Hindi namin gusto yon. This is a quasi-sanction already. Ibig sabihin, pinahiyaan nyo na yung tao. Let's go. The foregoing decision was unanimously reached by the Mancom of the party, together with some district representatives, and Representative Edsel Lagman, as president of the party, was authorized to issue this statement. Ayan. Welcome to government, to Philippine politics and government. Welcome po to Philippine politics. So now, ngayon naiintindihan natin, mga kutsero. Now, medyo mas malinaw na yung picture. Bakit nagkaroon ng ganitong klaseng response sa confidential funds? Not, again pag sinabi ko po confidential funds, hindi lang po ito yung kay OVP. Pati kay President at sa lahat ng miyembro ng executive department. It seems it is a consolidated act. It seems mukhang yung House majority, minority, at super minority. The super minority is yung Makabayan Black. Yung tatlo. It seems na they all colluded. Ano ba yung sabihin ng colluded? Nagkampi-kampi silang lahat to attack the confidential funds. For what purpose? I think it's to make bida-bida. Para sa akin, mukhang para lang, number one, magbida-bida. Pangalawa, it's really to gang up on PBBM and VP Sara. Kapalagay ko yan. Opinion ko lang naman yan. Si Martin Romualdez has the excuse or the convenient excuse of saying, sinabi rin naman ni VP Sara na hindi niya kailangan ng confidential funds. Again, it's a convenient excuse. Yun din yung sinasabi ni who's this? Franz Castro. 'Di ba itong huli niyang statement? Sabi niya, akala ko ba hindi niya kailangan ng confidential funds? Bakit ngayon mukhang pinagtatanggol niya ng sobra-sobra? Meron pa siyang kalaban ng kapayapaan, parang ganoon yung sinabi. See, it's a convenient excuse. Now, is it a valid one? Well, I don't think it's a valid one. Kasi kung magkakaroon ka ng excuse, 'di ba? Huwag mong gamitin yung sinabi ng tao para magkaroon ng para i-excuse yung mga ginagawa mo. Justify your act by the merits of your own actions. I-justify mo yung ginawa mo ayon sa mga bagay na ginawa mo.
hindi sa ginawa ng ibang tao. So mga kotsero, hindi pa natin alam kung hanggang saan aabot tong tagpo na 'to. Hindi natin alam kung kailan matatapos pa tong tagpo na 'to. Although meron pa silang BICAM, meron pang bicameral session. Ano po yung BICAM? Yung BICAM is ang pag-uusap ng Senado at ng Kamara. At sa BICAM po mga kotsero, don't forget sa Senado pinasa yung buong 10.5 trillion if I'm not mistaken, or 5.10 trillion na budget. Okay? Including the 10 billion na confidential funds sa lahat, sa buong executive. Inaprubahan po yun sa Senado. Inaprubahan din po sa Kamara yung 5 point something trillion including the 10 point something billion na confidential funds. So, hindi po natin alam kung pagkatapos ng BICAM, it will be as is or not. But, for sure, this will be a point of contention. Magiging punto ito ng pag-aaway, pagtatalo, at kung ano-ano pang mudslinging na magaganap bago matapos ang budget for next year at mapirmahan yan bilang General Appropriations Act. Kaya yun. Abang pa tayo, guys. Abang pa tayo. So, hanggang dito lang po muna ang video na ito. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Okay, pa-follow rin po yung ating Facebook page. Coach Jarrett din ang pangalan. And I'll see you in our next video. God bless you. And see you next time. Right? Bye everyone. See you.